Napansin niyo ba, mahal ang gulay sa palengke, mahal ang bigas, mahal ang isda. Pero minsan ang magsasaka at mangingisdang nag-produce nito, sila pa rin ang hirap kumita. Bakit? Kasi kapag paisa-isa kang bumili ng inputs, paisa-isa kang naghahanap ng buyer, paisa-isa kang nangungutang, at paisa-isa kang nakikipagtawaran, sino ang mas malakas? Ikaw o ang mas malaking negosyanteng kaharap mo? Kaya inihain natin ang House Bill 5295 o ang Agricultural Cooperatives Act. Simple ang prinsipyo. Mas mahina kapag kanya-kanya, mas malakas kapag sama-sama. Sa bill na ito, palalakasin natin ang agricultural cooperatives sa pamamagitan ng training, financing, technology, market access, clustering, at climate resilience support. Hindi lang mag-co-op tayo, dapat may totoong suporta pagkatapos. Kasi kapag organisado ang farmers at fisherfolk, pwedeng sabay bumili ng inputs at makakuha ng mas magandang presyo. Pwedeng pagsamahin ang production para mas malaking volume ang maibenta. Pwedeng makipag-negotiate sa mas malaking buyers. At mas madali ring makakuha ng financing, equipment, technology at bagong markets. Parang group order. Kapag isa lang ang bibili, regular price. Kapag isang buong barangay ang umorder, baka pati delivery, libre na. Kaya magtatatag ang bill ng Bureau of Agricultural Cooperatives sa ilalim ng Department of Agriculture. Ang trabaho nito, palakasin, suportahan at pagdugtungin ang mga agricultural cooperatives sa buong bansa. Magkakaroon din ng local development hubs para mas malapit ang training, financing support, technology assistance at market linkage sa mga komunidad. At dahil hindi lang presyo ang problema sa agriculture, may suporta rin para sa climate resilience. Kasi isang bagyo, baha o tagtuyot lang, pwedeng mawala ang pinaghirapan ng isang buong season. Para ito sa magsasaka, sa mangingisda, sa maliliit na producers na gustong lumaki, sa cooperatives na gustong maging mas competitive, sa mga komunidad na nangangailangan ng mas matatag na kabuhayan. House Bill 5295 is about building strength in numbers. Dahil ang farmer na nag-iisa, kadalasan price taker. Pero ang farmers na organisado, pwedeng maging market player. Hindi sapat na tulungan natin makapag-produce ang ating farmers and fisher folk. Kailangan tulungan din natin silang magkaroon ng kapangyarihan sa merkado. Dahil sa agriculture, malinaw ang leksyon. Kapag kanya-kanya, mahirap makipagsabayan, pero kapag sama-sama, mas malakas ang laban.